Eto kakapasok lang, panibagong kaso sa korte. Balita ko, pinklawan yung nagain dyan. Nako, stress na naman si Dunyor niyan. Paano na yung mga senador niya? Hindi ba kakalas yung mga yan? Okay, ito galing sa News 5 po. Naku, panibagong kaso na naman. Ito, ang sabi, naghain ng petisyon ang mga miyembro ng Isang Bayang Coalition at iba pang personalidad para hilingin sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang ilang provision ng Republic Act No. 12116 o General Appropriations Act of 2025. Kasama sa mga naghain ng petisyon ay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sanlakas sa pangunguna ni Marie Lopez, Advocates for National Interest, dating Ombudsman Conchita Carpio Morales at UP Diliman Professor Cielo Magno at Attorney Dante Gatmaitan at Maria Domingo Cecilia Padilla. Nako, Donyor. Respondents sa petisyon ang Senado, Kamara, Office of the Executive Secretary, Department of Budget and Management or DBM, Department of Finance or DOF, at Department of Public Works and Highways or DPWH. Giit ng mga petitioners, paglabag sa konstitusyon ang hindi pagbibigay ng pinakamataas na budget para sa edukasyong sektor at ang pagpapataw ng zero subsidy sa PhilHealth. Akala nyo makakalimutan yan yung tungkol sa PhilHealth Kino-question din nila ang constitutionality ng ayuda sa kapos ang kita program o yung AKAP. Dahil sa intervensyon ng mga mambabatas na tila budgets of congressional pork barrel. Sinabi nyo pa. Bago ito, may inihain na ring petisyon. Ito yung nauna. Sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at dating Executive Secretary Vic Rodriguez laban sa 2025 National Budget. Ito na. Akala nyo makakalimutan dahil doon sa issue ni dating Pangulong Duterte? Ito ang matindi. Ngayon, yung mga nagsasabing gusto ma-impeach si VP Sara Duterte dahil sa 125 million confidential fund. Meron pang nakalagay confidential fund. Ito, bilyon ang pinag-usapan na ito. O nasa korte. Tapos, mayroon pang dumagdag na nagreklamo. Ang dami na nila. Aba, budget na naman. Nangyayari ba ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Di ba? Si dating Pangulong Duterte, alam ng lahat na hindi po kurap. Kaya, ang binabato sa kanya, yung mga tungkol sa pulburon issue, kung paano niya pinalakad gamit ang pakal na kamao para maubos. Di ba? Ganun talaga. Siyempre, sa panahon niya, maraming mga nasampulan. Ngayon sila, gusto nila bumawi. Pero ito ngayon ang matindi. Ito dapat yung tutukan dahil pera ng taong bayan. Tapos, ayuda, iilan lang nakakatanggap. Di mo alam kung naibigay lahat. Aba, matindi to. Bulag-bulagan kayo. Yung mga naniniwala at naiiwan pa rin dyan, alam na lang natin na iilan na lang yung mga yan. Sa social media, gumagamit lang ng mga trolls ang mga yan. Pero nakita nyo naman, itong nakaraan, yung lumabas sa kalye o lumabas dyan na suportahan si dating Pangulong Duterte. Yun ang patunay na ang sumuporta sa mga Duterte ay hindi mga trolls. Totoong tao. Kaya ba nila gawin yung mga ganong pagtitipon? Na walang ayuda sa kanila? Punta kayo, may ayuda. Pero yung pumunta, Duterte supporters pala. Talaga. Yak na. Abangan po natin yan. Ito, maganda po ito. Sana, mayroon pang susunod. Yung iba dyan, wag naman na magbingi-bingi yan, magbulag-bulagan. Kung mayroon kayong nakikitang dapat talagang ayusin, ay kayahin nyo itong ginagawa nila. Paalala, hindi po mga Duterte supporters yan. Yan. Si Donyor, kinabahan na yan. Talaga naman. Sana sa eleksyon walang dayaan. Sure win ang mga senador ni Duterte. Malamang. Sana walang dayaan. Kaya, tayong lahat, alam natin yung mga lumalabas dyan. Umabot ng milyon yan kahapon sa lahat ng sulok ng mundo. Lahat tayo magbantay
sa darating na eleksyon. Malapit na yan. Hanggang dito na. Thank you. Bye-bye.